Buksan natin ngayon ang ating mga Biblia sa James chapter 3, magsimula sa verse 5 hanggang sa verse 12. Basahin ko sa Filipino. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. At ang dila'y isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Dinudungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan at ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at ng mga ibon, ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat ay mapapaamo at napapaamo na ng mga tao. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao, isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon at Ama, at sa pamamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Ang isang bukal ba ay binubukalan ng matamis at mapait? Mga kapatid ko, maari ba na ang puno ng igos ay magbunga ng olibo o ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi rin maaring daluyan ng tabang ang maalat na tubig. Yan po ay James chapter 3 verses 5 up to 12. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon, Small but Terrible. Ngayon, ang sinusundan nating outline dito sa ating pag-aaral ay itong outline ng James chapter 3 verses 1 to 12. Una, nakita natin the tongue's potential to condemn. Dito sa verses 1 hanggang sa 2a. Pangalawa, the tongue's power to influence. Dito sa chapter 3 verse 2b hanggang sa unang bahagi ng verse 5. Ito yung 5a. Pangatlo, the tongue's tendency to destroy and to defile. Ito ay nandito sa verses 5b and 6. And then sunod, the tongue's difficulty to be tamed, verses 7 and 8. And then finally, the tongue's nature to be inconsistent, verses 9 up to 12. Today, sa ating pag-aaral ngayon, titingnan natin yung natitirang tatlo na mga bagay, mga characteristics nitong dila. And as I said, sa latter, itong huling bahagi ng verse 5 and verse 6, pinapakita rito, the tendency of the tongue to destroy and to defile. Then ikalawa, the difficulty of the tongue to be tamed. At ikatlo, the nature of the tongue to be inconsistent. Yan ang tatlo pang bagay na tutukuyin dito ni James. So, simulan natin dito sa una. The tongue's tendency to destroy and to defile. So, yun na may kita natin dito sa verses 5 and 6, yung 5b, ikalawang bahagi ng verse 5 and verse 6. Now, bago pag-usapan ni James ang patungkol dito sa napakalakas na impact nitong ating mga dila pag hindi natin ito na-control, tingnan niyo muna yung illustration na binigay niya rito sa verse 5. Sabi niya, how great a forest is set ablaze by such a small fire. Hindi pa niya tinutuko yung dila, nagbibigay muna siya ng illustration. Sabi niya, tingnan niyo kung anong napakalaking gubat ang kayang sunugin ng isang napakaliit na apoy. Mapapansin niyo, if you're looking at your Bibles right now, particularly kung tinitingnan niyo ang ESV, mapapansin niyo na yung dulo nitong sentence na ito is an exclamation mark. No? How great a forest is set ablaze by a small fire. Parang gustong ipakita dito ni James na namamangha siya. Namamangha siya. He is amazed at how a small fire can set ablaze a huge forest. No? Napakaliit na apoy. Kaya niyang sunugin ng isang napakalaking gubat. Ito ay isang litrato na mabilis
naiisip o naiintindihan ng mga Hudyo na nakatira sa Palestine. Sabi nga ni William Barclay ay ganito, the picture was one the Jews of Palestine knew well. It was, or in the dry season, the scanty grass, yung kokonting damo, and the low-growing thorn bushes and scrub were as dry as tinder. So, pagka dry season daw, parang tuyong-tuyo yung mga damo, yung mga shrubs at kung ano-ano pa doon sa gubat sa Palestine. And so para silang papel na napakabilis masunog. Tinder, very combustible. If they were set on fire, sabi niya, the flames spread like a wave which there was no stopping. Pag nasimulan yung apoy na yon, talagang parang wave sa dagat na hindi mo na siya mapipigilan. Now in verse 6, si James ngayon, directly dinil na niya ngayon itong dila. Sabi niya, the tongue is a fire. So pagkatapos mong makita itong litrato na to, na-imagine mo na kung ano magagawa ng maliit na apoy sa isang napakalaking gubat, now James says, the tongue, yan ang dila natin. The tongue is a fire. Again, sa mga Hudyo, madali nilang maintindihan ito. Common ito sa kanila. Sabi nga ng Proverbs 16 verse 27, a worthless man plots evil and his speech is like a scorching fire. So, sa Old Testament pa lang, makikita natin na common sa kanilang na gamitin itong ganitong klaseng metaphor. Ganyan ang dila. It's like a scorching fire. Sabi ng Proverbs 26, verses 18 and 19, like a madman who throws firebrands, arrows, and death is the man who deceives his neighbor and says, I am only joking. No, yung tao daw na hindi niya siniseryoso yung kanya sinasabi, minsan yung biro niya, masakit na biro, may mga practical jokes siyang ginagawa, sabi niya, parang may hawak na isang firebrand, isang hawak mo na bagay na may apoy. Sabi niya, and then sasabihin mo, nagbibiro lang ako. Nagbibiro ka lang, nagawa mo na yung damage na malaki. So yun ang sinasabi rito. Now what James and these passages intend to show is that itong damage na magagawa ng dila natin ay kapareho ng damage na magagawa ng forest fire. Ganon din, ng wildfire. Madalas nating hindi siniseryoso yung ating dila, pero yung damage na magagawa niya, imagine nyo, kaya niyang sunugin ang thousands and thousands of acres. Yan ang gustong ipakita rito. Sabi ni William Barclay, nagbigay siya ng 2 rason why the damage which the tongue can do is like a fire. Sabi niya, because, una, it is wide-ranging. The tongue can damage at a distance. A chance word, isang salita na hindi mo sinasadya, dropped at one end of the country or the town can finish up by bringing grief and hurt to the other. No, yung isang bagay na sinabi mo sa dulo ng isang bansa, biglang pwedeng umabot doon sa kabilang dulo nung bansa na yon. Sabi nga ng Psalm 73 verse 9, they set their mouths against the heavens and their tongue struts through the earth. Umaabot sa pinakamataas na bahagi ng langit at inaabot nitong umiikot kumbaga sa buong mundo. Pinapakita nito ang kapangyarihan at ang devastation na pwedeng gawin ng dila. Buti pa nga, sabi ko nga, buti pa na ikaw ay suntukin, pwede mong maiwasan ng isang suntok pagka nandyan sa presensya mo yung taong gagawa ng masama sa'yo, pero ang dila, ang salita, hindi mo maiwasan yan . Diba? Pagka kinalat nito yung isang malisyosong chismis patungkol sa'yo dito, kahit nahabulin mo, hindi mo alam, baka napasa na niya rito, napasan niya na rito, kumalat ng kumalat, wala ka na magawa. Hindi mo na mahabol. It's like a wave. Pagka nagkaroon ng wave sa dagat, hindi mo mapipigilan itong wave na ito. And it will cause infinite harm. So yun ang una, sabi ni William Barclay. Pangalawa, hindi lang niya sinabing because it is wide-ranging. Ikalawa, sabi niya, it is uncontrollable. It is uncontrollable. Pagka nagsimula na yung sunog doon, it is out of control. Wala nang makakontrol dito sa sunog na to. Similarly, pagka naging out of control yung dila, wala nang makakapagpigil ng damage na pwedeng gawin nito. Sabi nga ni William Barclay, there is nothing so impossible to kill as a rumor. There is nothing so impossible to obliterate as an idle and malignant story. No? Walang isang napakahirap pigilan kundi yung chismis na kumakalat.
Kapag kumalat na yung chismis, ang hirap ng pigilan nun. Naalala ko nga, a few months ago, para lang makita niyo yung kapangyarihan ng dila. Noong nababalitaan na natin, may lindol at yung tsunami, etc. Nabalitaan natin sa isang lugar sa Cebu na nagkaroon ng stampede dahil merong isang nanay na sumigaw, "Tsunami! Tsunami!" Wala naman tsunami. Pero nagpanik yung mga tao. Nung in-interview yung babae na yon at tinanong bakit niya ginawa yon, sabi niya, nagtataka nga rin ako, ba't nagtakbuhan yung mga tao eh? Ang sinabi ko lang naman, "Tsunami! Tsunami!" Pangalan pala ng anak niya, Tsunami. Tsunami! Tsunami. Bisaya eh. Tsunami. So akala ng mga tao, tsunami. O di yung naging effect, nagtakbuhan yung mga tao, nag-stampede. Parang ang point, kita nyo, isang salita lang o dalawang salita lang mispronounced. Paano kung may mga natapakan doon? Paano kung may namatay doon? No, yan yung sinasabi natin, yung kapangyarihan ng dila. Mababawi mo pa ba yun pag may namatay? Pag nasabi mo na yun, kumalat na yun, mababawi mo pa ba? Hindi na. Okay, now, let's continue. Now, James does not just say that the tongue is a fire, dagdag pa niya, it is a world of unrighteousness. A world of unrighteousness. Sabi na isang commentary, it is as though all the wickedness in the world were wrapped up in that little piece of flesh. No, pagka sinabing a world of unrighteousness, no, parang lahat ng kasamaan sa mundo, ito nakakonsentrate dito sa dila na to. Sabi pa ng NIV Bible commentary, there are few sins people commit in which the tongue is not involved. The tongue can turn brother against brother, neighbor against neighbor, nation against nation. Grabe yung potential ng dila. Nakakatakot talaga. Imagine niyo na lang, halimbawa, kung ang China, sinabihan ang ibang mga bansa na nagke-claim na meron silang bahagi o pagmamay-ari doon sa Spratly Islands. Ano kaya kung biglang sinabi ng China, attention, Brunei, Malaysia, Philippines, Taiwan, and Vietnam, we declare full sovereignty over all the Spratly Islands which have been ours historically for nearly 2,000 years. We warn you that we are ready to declare war against any nation that attempts to take any of these islands from China. Imagine nyo, yung mga salita lang na yon, nako, siguro world war ang mangyari. Siguro pasok ng Amerika dyan, pasok ng Russia dyan, pasok na yung mga kuya-kuya nitong mga maliliit na mga bansang ito. Sabihin, bakit nyo binubuli itong Pilipinas? Di nyo ba alam, my little brother ito? Yung mga ganong klase. And grabe na siguro mangyari doon. Words can be so frightening, so powerful. Now, James continues to tell us of the tendency of the tongue to defile. Sabi niya, the tongue is set among our members. Ibig sabihin, nakakabit dito sa mga bahagi ng ating katawan, staining the whole body. Dinudungisan ng buong katawan. What he means is that the tongue is that part of our body that has potential to stain, to defile, to pollute, or corrupt the entire person. Kaya although sinabi dito whole body, I think he's referring to the entire person. Kasi yung person, yung pagkatao natin, nandito, kumbaga, nakatira dito sa ating katawan. And so pag sinabi niya ritong the tongue can stain the whole body, it means it can corrupt the whole person, yung buong pagkatao natin. Kasi itong body natin ang ginagamit na instrumento ng person, ng pagkatao natin. So, in reality, kung iisipin din natin na mabuti ito, he's not referring to the tongue of the flesh, but to the heart. Yung puso ang tinitingnan niya rito dahil ang puso, ginagamit niya lang yung dila bilang instrumento. And so, it is really the heart that corrupts the whole person. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 15 verse 11, it is not what goes into the mouth that defiles a person, but what comes out of the mouth. This defiles the person. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus is that real defilement, yung bagay na yon na nagkokos na ikaw ay mahihiwalay sa Diyos, ay nanggagaling dito sa corrupt na puso. Hindi yung dahil hindi ka naghugas ng kamay o hindi mo ginawa itong mga external rituals na ito, hindi yon. Yung problema, yung puso. Okay,
Nagpapatuloy si James. Sabi niya, in addition to the tongue that it is staining the whole body, it is also setting on fire the entire course of life. It is setting on fire the entire course of life. Maaring may dalawang idea na gustong ipakita rito. Una, the destruction or defilement that the tongue can produce is not limited to your own life. Kasi sabi, the entire course of life. Maybe, ang ibig sabihin nito, hindi lang buhay mo maapektuhan, but it can even touch many other people. Whole communities, even nations, have been affected by etong maling paggamit nitong ating dila. Or another idea could be that once the tongue releases its influence, pag napalaya mo na yung dila mo, nasabi na niya isang bagay, pwede siyang kumalat in so many directions, it's so difficult to restrain it. No, hindi mo na mapipigilan yung mga consequences na yun. Talagang it is going to set on fire the entire course of life. Dire-diretso na yun, apektado na lahat. Para bagang halimbawa kung ikaw lalaki, ikaw ay nagpakasal. Sinabi nung pare o nung pastor sa'yo na nagpakasal ka, do you take this woman to be your lawfully wedded wife? Dalawang salita lang yung sinabi mo, napalitan na ng direksyon yung buong buhay mo. Nung sinabi mong, I do. Tapos na yun. Pagkasabi mo na I do, yun na yun. Either walang katapusang perwisyo sa buhay o walang katapusang sarap sa buhay. Dahil lang doon sa salitang yan, I do lang yung sinabi mo. Ano naman klase itong pinukpok ko yung sarili ko ng martilyo dahil sa dalawang salita lang, I do? Ganon din yung misis mo. Sabi niya, oo nga, nagsisisi nga ako. Ba't ko ba sinabing I do eh? Dapat sinabi ko na lang nun, I don't. And then, tapos, alis na lang ako. So that's where you see, it sets on fire the entire course of life. Apektado na buong buhay mo just because of a few words. Finally, James traces back, pinapakita niya rito kung saan galing itong tendency na ito ng ating dila to destroy and to defile. Sabi niya, it is set on fire by hell. I mean, interesting itong salitang hell dito. Actually, itong salitang hell dito ay galing sa salitang Gehenna. Gehenna. Itong salitang Gehenna is Greek. At ito ang Greek form ng Hebrew words Gehinnom. Ang ibig sabihin ng Gehinnom, Valley of Hinnom. Itong valley na ito ay nasa labas ng Jerusalem at ginamit noong Old Testament bilang lugar na kung saan yung mga Jewish worshippers nitong pagan god na ang pangalan ay si Molech, dito sa valley na ito, kanila sinusunog ang kanilang mga anak bilang sakripisyo para hindi magalit itong pagan na Diyos na ito na si Molech. Makikita natin yan sa Jeremiah. Ngayon, nung lumabas itong mabait at matuwid na hari na to na si King Josiah, pinatigil niya itong grabe na practice na ito, and then later, itong Valley of Hinnom na ito ay naging lugar na kung saan tinatapon yung mga dumi ng mga tao, o kaya mga patay na tao, o di kaya yung mga basura, doon dinidispose, doon sinusunog. Ngayon, itong apoy dito sa valley na ito, hindi na tatapos yung pagsunog ng apoy. Parang siguro yung Smoky Mountain, kung noong ano pa, laging tuloy-tuloy yung sunog, yung usok, laging meron doon, laging may nasusunog doon. No? Ganon din, lalo na dito sa Valley of Hinnom. Ito ang kadahilanan kung bakit ang Gehenna ay ginamit na isang simbolo ng lugar ng eternal punishment. Yun ang dahilan kung bakit tinatawag itong lugar ng place of eternal torment as hell, Gehenna. By the way, it's interesting na itong salitang hell or Gehenna, ang isa pang tao na gumamit nito in the New Testament other than James is the Lord Jesus Christ. Siya lamang ang gumamit ng salitang ito in the New Testament. You find Him using it 11 times in the Gospels. Hindi ito ginamit ni Paul, hindi ginamit na iba. So there are some people who say, bakit si Jesus, di ba, loving siya? Bakit iba yung God ng New Testament from the God of the Old Testament? Yung God sa Old Testament malupit, buti pa yung God sa New Testament, Jesus Christ, hindi malupit. You don't understand the nature of God. Si Jesus Christ, He spoke the most regarding hell itself.
to warn people that if they do not repent of their sin, yan ang lugar na kanilang patutunguhan. And so, anong ibig sabihin nung sinabing the tongue is set on fire by hell? Ano po mapasok sa ating isipan pag sinabing hell? You remember apoy, you remember itong mga uod na hindi namamatay, but you also remember Satan and his demons. Okay? Pinapakita rito, hell, itong si Satan at ang kanyang mga demonyo are so identified with hell. So, posible ang sinasabi nito, pag sinabing, the tongue is set on fire by hell, it means, ibig sabihin ni James, that the evil tongue, is set on fire by Satan himself and by his demons. Siguro yan ang kanyang ibig sabihin nun. Bakit natin sinasabi yun? Well, we find some support of that in Scripture. In John chapter 8 verse 44, tingnan niyo po ang sinabi dito ng Panginoong Hesus. Sabi niya sa mga Hudyo na sinungaling at mga taong gustong pumatay sa Kanya, sabi niya sa kanila, "You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies." So, posible pag ikaw ay nagsisinungaling, ang nagkokontrol ng dila mo, diablo, in a sense. Of course, maraming mga factors dito, but in one sense, you can also look at it in that way, na ang diablo ang nagkokontrol ng dila mo. Of course, it means nagkokontrol ng utak mo, na siyang nagkokontrol ng dila mo. And you are giving in dito sa mga bulong ng diablo sa iyong isipan. In 1 Timothy chapter 4 verse 1, sabi doon, "Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons." So yung mga false teachings na tinuturo mo, galing ito, sabi rito, mula sa mga deceitful spirits and teachings of demons. Ay mga nagtuturo ng false doctrine, yan ay hindi lang galing sa kanila, galing yan sa katuruan ng mga demonyo. And so, perhaps this is what James had in mind nung sinabi niyang, the tongue is set on fire by hell. Pakinggan niyo sabi ng ilang mga komentary patungkol dito. Sabi ni Stephen Cole, "Most Christians would shrink back from sins of homosexuality, molesting children, or murder as being satanically depraved." So marami daw Kristiyano, talagang umaatras sila pag naiisip nila yung kasalanan ng homosexuality, yung pagkabayot, yung pagmolestya ng mga bata, yung pagpatay. Sabihin nila, talagang kontrolado talaga ng demonyo yung mga ganyan sa kanilang sinasabi. Pero sabi niya, yet we tolerate gossip, slander, deceit, half-truths, sarcastic put-downs, and other sins of the tongue as if they were no big deal. James says that such sins have their origin in the pit of hell. They defile the one committing them, they destroy others. As a believer in Christ, you must confront these sins in yourself, and you must be bold enough to confront them in others. Well said. Tama yun. Iniisip natin maliit lang na kasalanan. Huwag kang papatay, huwag kang mag-commit ng adultery. Pero pag nag-chismis, pagka na-disiplina dahil sa slandering, dahil sa pagsisinungaling, dahil sa division na nakos ng dila, ba't niyo ako dinidisiplina? Ano ba kasalanan ko? Hindi nila nakikita na malaking kasalanan yun. So it's important that we understand itong sinasabi ni James dito, na wag natin maliitin itong kasalanan ng dila. Napakalaking, terribleng nagagawa nito. Okay, now, James proceeds to emphasize two more problems with the tongue. Sabi niya dito sa verses 7 and 8, it is untamable. It is difficult to be tamed. And then, susunod, sabi niya, it is so inconsistent. Dito sa verses 9 up to 12. Okay, so tingnan natin itong the tongue's difficulty to be tamed. Sabi ng verse 7, "For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature can be tamed and has been tamed by mankind." Napaamo ng tao itong lahat ng klase ng mga hayop. Lumilipad man, o gumagapang man, o lumalangoy man. Kita nyo, so sabi dito sa verse 7, "For." Etong salitang "for" na to, kinokonekta nito dito sa verses 5 and 6. Pinapakita nito
na yung potential ng dila para manira, para mag-defile, napapalala by the fact na ang hirap nito i-control. Napakahirap i-control, napakahirap paamuin. The tongue's difficulty to be tamed. Yung salitang tamed dito means to subdue, to subjugate, to curb. Nagawa na ng tao sa kanyang galing na masubdue yung animal world. At ito yung plano ng Panginoon Diyos. Sabi ng Genesis 1:26, "Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heavens, over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So kaya na niyang i-control, na-control na niya lahat ng mga hayop, kumbaga dito sa mundong ito. Nagamit pa niya yung mga hayop to entertain. Diba? Halimbawa, punta kayo sa mga recreation centers sa US, katulad ng SeaWorld, ano may kita nyo? Na-control, na-tame, nagamit ng tao ang mga killer whales, mga dolphins, mga seals, para i-entertain ng mga tao. Punta kayo sa circus, na-train ng tao ang elepante, ang leon, ang tigre, ang orangutan. Na-control niya lahat itong mga hayop na ito. Sabi nga ni William Barclay, pati ahas, the serpent, nung panahon na ito, nung panahon na nung Roman times, panahon ni Paul, sabi niya, sabi ni William Barclay, the serpent was the symbolic object of Asclepius, the Roman god of medicine. In his temples, tame serpents glided about and were supposed to be the incarnation of the god. People who were sick slept in the temples of Asclepius at night, and if one of these tame serpents glided over them, that was supposed to be the healing touch of the god. So sila noon, may templo itong si Asclepius, sabi nila, pag ikaw may sakit, punta ka ng templo. Matulog ka doon. Pag nadaanan ka nitong ahas na to, gagaling ka. Yun ang kanilang paniwala. So in other words, na-control, na-tame nila pati itong mga ahas na to. Pero, itong gusto sabihin ni James dito, yes, grabe ang ability at talino ng tao. He was able to control itong mga bagay na ito. But there is one thing, one beast that he was not able to control. The human tongue. Yung dila, hindi niya makontrol. Verse 8 says, but no human being can tame the tongue. O pinapakita yung contrast. Mga hayop, kayang i-control. Pero dila, hindi makontrol. Etong phrase na to na sinabing, no human being. Ibig sabihin, ito ay hindi lamang problema ng ilang mga tao. Parang nung sinabing no human being, ibig sabihin lahat tayo, including Christians. Problema natin itong ating bibig. No one is able to bring his tongue under complete and continual control. Again, basahin ko ang ilang commentaries, ano sinasabi tungkol dito. Sabi ng NIV Bible Commentary, James is stating that no one by himself or herself can subdue the tongue. Now, this is not to say that God cannot bring it under control, for the tongue of the regenerate person can be controlled by the indwelling Holy Spirit. Praise God, no? So, ibig sabihin lang yan, tao. Tayo, sa ating sariling kalakasan, hindi natin kayang i-control itong dila natin. But God can. Sabi rin ni Stephen Cole, when the Holy Spirit controls your heart on a daily basis, over time, the fruit of the Holy Spirit will appear. These include love, patience, kindness, gentleness, and self-control, which all relate to the control of the tongue. So may pag-asa. Tayo, hindi natin kaya, pero ang Diyos, kaya niya. Now, balik tayo kay James. Dagdag ni James sa verse 8. Sabi niya, it is a restless evil. O sa natural state nitong ating mga dila, it is a restless evil. Ang ibig sabihin ng restless, it is in constant activity and motion. Parang hindi natutulog, laging gumagalaw, laging kumikilos. You must always be on guard against it. Lagi mo dapat bantayan yung dila mo. Someone said the tongue cannot be trusted to stay submissively where it belongs. It is a caged animal looking for an opportunity to break forth.
O yan daw ang ating dila, parang hayop na kinulong mo. Pero naghihintay lang yan ng panahon para mabuksan mo yung pintuan, tatakas yan. Ating mga dila, ganun. No, kung napabayaan mo, talagang gagawin niya lahat ng bagay para makatakas o gawin yung kanyang destructive influence. Dagdag ni James, the tongue is full of deadly poison. Ang ibig sabihin ni James dito, ang dila natin ay parang isang cobra, parang isang ahas, ready to inject venom into its victim. Yan ang mga litratong ginagamit ng Old Testament tulad ng Psalm 58 verses 3 and 4, sabi doon, the wicked are estranged from the womb. They go astray from birth, speaking lies. They have venom like the venom of a serpent, like the deaf adder that stops its ear. Dahil sa mga bagay na nasabi natin o nasabi tungkol sa atin, grabe, para tayong pinatay, parang lason. Lason na sisira ng relationship natin sa ating asawa, sa ating kaibigan, sa ating iglesia, sa ating opisina. Dahil sa chismis na kinalat itong taong ito, hindi tayo na-promote, no? O nagalit yung boss natin sa atin, o nahiwalay tayo doon sa misis natin, o kung ano pa man. Dahil dito salita, ito ay lason na pwedeng sumira sa buhay natin. Sabi ng Romans chapter 3 verse 13, nung dinidescribe ni Paul yung sinful nature, sabi niya, the venom of asps is under their lips, their mouth is full of curses and bitterness. Alam niyo noon, parang hindi ako makapaniwala na ito ay description ng lahat ng tao. Sabi ko, may kilala akong mga doktor, talagang napaka-bait, napaka-magalang, napaka-courteous, laging opo ng opo, kahit na mayaman na siya, kahit mas mataas pa yung mga, kahit na ordinaryong mga manggagawa lang yung kanyang pinagsisilbihan, magalang, opo. Paano mangyari yon? Tapos naisip ko ito. Ang isang doktor, kahit naggaano pa yan ka-courteous, pagdating sa kalye, nagmamadali siya, meron siyang operasyon na gagawin, tapos na-traffic siya, tapos makakapasok na siya, nasingitan siya. Nako, hintayin mo kung anong manggagaling sa bibig niyan. Lalabas na. Anong nangyari doon? Pagdating ng pressure, pagdating ng stress, ganun tayong lahat. Yung doktor na ganun, pagka nasa operating table at grabe yung pressure, yung bibig niya, dyan mo na maririnig na, paano nasabi ni Doc yun? Akala ko si Doc ganito. Yaman na lang. Siguro na-pressure lang yan. Yun eh. Na-pressure tayo. Yan ang laman ng ating puso. Lumalabas ang sa ating bibig. Kaya ito yung sinasabi niya, their mouth is full of curses and bitterness. Pagka maganda ang sitwasyon, okay, maganda rin yung labas ng dila. Wag lang tirahin siya, i-criticize siya, may siraan siya, diyan nalalabas yung kamandag ng dila natin. We now come to the last point of James where he shows us the gross inconsistency of the tongue na maaring kanyang napansin. Ito yung contradiction, no? yung inconsistency. Dito sa verses 9 up to 12, the tongue's nature to be inconsistent, perversely inconsistent. Sabi ni William Barclay, we know only too well from experience that there is a cleavage, may split in human nature. In man, there is something of the ape and something of the angel, something of the hero and something of the villain, something of the saint and much of the sinner. It is James' conviction that nowhere is this contradiction more evident than in the tongue. Tama, ano? Lahat tayo, para tayo may split personality. Kalahati sa atin, gamitin ko lang yung words niya, unggoy. Kalahati, anghel. Meron sa ating pagkahiro, meron din sa ating kontrabida. Meron din sa ating pagkasanto, meron din sa ating pagkamakasalanan. Ito daw ang lalong nakikita sa paggamit natin ng ating mga dila. Now, tingnan niyo sabi ni James, verse 9, sabi niya, with it, sa ating bibig, ating mga dila, we bless our Lord and Father, and with it, we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. Kita niyo yung inconsistency? Iisang dila, pero minsan, parang ahas di ba yung ahas may dalawang ganun doon sa dulo? Parang yung isang bahagi ng dila natin, praising God. Pero kabilang bahagi ng dila natin,
cursing people who are made in the image and likeness of God. Alam niyo, I discovered something interesting. Ito yung sinabi ni William Barclay sa kanyang commentary. And I checked this in the internet. Tama yung kanyang sinasabi. Listen to what he says. Etong statement na to, with it we bless our Lord and Father. Sabi niya, this was specially relevant to a Jew. Nung narinig ito, nung mga sinulatan ni James, nung sinabi niyang, with it, sabi niya, we bless our Lord and Father. Nag-strike ito masyado sa kanila. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, whenever the name of God was mentioned, a Jew must respond, blessed be He. So pag sinabi mong, praise the Lord, sasagutin isa, blessed be He. Alam niyo, ang Panginoon Diyos, blessed be He. Ganon, sasagutin lagi ng Hudyo yun pag nabanggit mo ang pangalan niya. Pero more than that, ito pala, 3 times a day, the devout Jew had to repeat the Shemoneth Esrei, the famous 18 prayers called eulogies, every one of which ends with, blessed are you, O Lord. I got a copy of this in the internet. I took time to read it. Etong Shemoneh Esrei. Totoo. According to this article, na ito pala ang isang observant Jew para sa kanya, this is the most important prayer in the synagogue. Pinepray niya ito 3 times a day, umaga, tanghali, hapon. Merong 18, actually 19 na ngayon kasi as time went by, nadagdagan pa ng isang blessing. Nagsisimula ito with 3 blessings of praise, and then 12 blessings of petition, and then 3 blessings of gratitude. So ang haba nitong prayer na to. Bago sila magsimula, pupurihin muna nila ang Panginoon dun sa kanyang character na may connection dun sa patriarchs. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. And then, He will talk about the ultimate power of God as the great power in the universe. And then He sanctifies His name. Pagkatapos niyang gawin yung introductory phrases na yon sa Panginoong Diyos, He starts with several petitions. Depende pa kung anong okasyon. Pero yung everyday, merong 12 na mga petition na kanyang sinasabi. Everyday. O 12 o 13 na petition everyday. Pag Sabat, iba din ang mga petitions na ilalagay niya. Pag ibang okasyon, ibang petitions din yung ilalagay niya. And then pagkatapos nun, tatapusin niya with 3 praises of gratitude or 3 blessings of gratitude. No, parang, again, yun na naman. And so, nung sinabi ni James, with it we bless our Lord and Father. Imagine 3 times. Binabanggit ninyo itong mga prayers na to, mga 15 minutes, siguro 10 to 15 minutes para matapos mo itong prayer na to ng maayos. 15 minutes sa umaga, 15 minutes sa tanghali, 15 minutes sa hapon. Tapos sabi niya, and yet with the same tongue, we curse people who are made in the likeness of God. Talagang iba ang dating sa kanila. Tapos sabi, oo nga, no? Ba't ganun? Pinupuri mo, Panginoon Diyos. Grabe yung pag-praise mo sa Kanya. Grabe yung, meron pa silang ritual. Bawat ano nila, parang lalakad muna sila ng several steps forward, aatras sila, haharap sila sa kaliwa, haharap sa kanan, magbabow down sila, tatayon diretso, luluhod. May ritual pa lahat yun. Pero sabi ni James, but with the same tongue, you curse people who are made in the likeness of God. Sabi niya, how can you do that? Sabi ni Stephen Cole, Christians say, praise the Lord in one breath, and in the next breath, they say evil things about another person made in the likeness of God. Nandun sila sa church, singing hymns to God. No sooner, paglabas nila, they whisper, nakita mo ba yun si ganito? She makes me sick. She's such a hypocrite. Alam mo ba kung ano ginawa niya? Ayun, katatapos mo lang mag-pray, oh Lord, we bless you, we praise you. Paglabas yun, chichismis mo kagad yung isang tao doon. Narinig mo ba yung sinabi ni Pastor? Grabe talaga binarbecue si Pastor during lunchtime. No, ginawang barbecue, nasunog pa yung barbecue na yun. Yan ang sinasabi rito, sa bibig, pupurihin ng Panginoon, pero sisirain ng tao who are made in the image and likeness of God. Para ba si Peter, kasi mga apostles, ginawa niyan. Sabi ni Peter, even if I must die with you, I will not deny you. Pero after a few hours, he denied Jesus Christ with oaths and curses. Si John Bunyan, meron siyang sinabi,
Dito sa kanyang librong Pilgrim's Progress, he talks of a character named Talkative. Sabi daw ni Talkative ganito. Ito ang description niya tungkol kay Talkative. He was a saint abroad and a devil at home. No? Ibig sabihin, pag nasa loob ng, pag nasa ibang lugar, siya is santo, pero pag nasa bahay, diablo. Sabi niya, many a man, ito sabi ni William Barclay, many a man speaks with perfect courtesy to strangers and even preaches love and gentleness, and yet snaps with impatient irritability at his own family. Totoo yun. Pagka ibang tao, magalang na magalang. Oo po, dito po kayo pumunta. Doon po ang restroom. Diyan po kayo, kumaliwa po kayo dyan. Tapos pero pag uwi ng bahay, konting irritation. Grabe ang salita. Grabe ang sakit ng mga salita sa mga misis o sa mga anak. It has not been unknown for a man to speak with piety on Sunday and to curse a squad of workmen on Monday. Sa linggo, grabing magpuri. Pero pagdating ng Lunes, pagdating sa trabaho, supervisor siya. Kung paano niya murahin yung mga tauhan niya sa trabaho, ikaw, walang ginawa mo dito, ayusin mo yan. Yan sabi, kala ko ba, born again itong si boss. Yan ang sinasabi dito, yung how inconsistent it could be. It has not been unknown for man to utter the most pious sentiments one day and to repeat the most questionable stories the next. It has not been unknown for a woman to speak with sweet graciousness at a religious meeting and then to go outside to murder someone's reputation with a malicious tongue. Tama yun. Ibang-iba, sa ibang lugar, grabe, kabanal, kaya iba, pag sabihin, ginawa ni ganito yan, hindi ako makapaniwala. Ang bait-bait niyan, kilala ko yan, sa church, ganito yan. Naku, hindi mo lang kilala yung nanay ko, yung tatay ko sa bahay. Pagdating sa bahay, hindi ka maniniwala. Sa church, deacon yan. Sa bahay, demon yan. Ganun naman sasabihin nila, no? Talagang ibang-iba talaga, inconsistent. So, ito yung sinasabi ni James. With it we bless our Lord the Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. Now, tingnan niyo verse 10. He now speaks very directly. Sabi niya, my brothers, these things ought not to be so. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, he was not talking about unbelievers. But this is also giving us hope. May pag-asa rin dito. The fact na sinasabi niyang, these things ought not to be so. Lahat itong kanyang sinabi rito tells us or reminds us, on our own, sa sarili nating kalakasan, you cannot control the tongue. Sa sarili nating kalakasan, you cannot tame the tongue. Sa sarili nating kalakasan, you cannot straighten out the tongue to be consistent sa sarili nating lakas. But because he says, my brothers, these things ought not to be so, it means may pag-asa. Pwedeng hindi maging ganun. Pwede siyang mabago. But we'll look at that in a little while. Now, let's turn now to verses 11 and 12. Now, James asks rhetorically, may tanong siya, he did not expect an answer to this na sabihin nila. Pero itong kanyang tanong sa verses 11 and 12, sabi niya, does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? Can a fig tree, my brothers, bear olives, or a grapevine produce figs? Neither can a salt pond yield fresh water. Ano yung point na gustong ipakita dito ni James? I think his point is, yung parang gustong sabihin din ni Jesus Christ. Basahin lang muna natin yung ibang passages, no? Sabi ni Jesus sa Matthew 7, verses 16 to 20, you will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes, or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, you will recognize them by their fruits. Sabi rin ni Jesus sa Matthew 12:34, you brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth
speaks. So anong gustong sabihin dito ni James nung sinabi niyang, does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? Can a fig tree, my brothers, bear olives, or a grapevine produce figs? Neither can salt pond yield fresh water. Ang sinasabi niya rito is, kung lagi mong nahuhuli ang iyong sarili na nagsasalita ka ng masama, lagi kang nagchichismis, lagi mo sinisiraan ng ibang mga tao, laging dahil sa iyong bibig, nasisira ang buhay ng mga tao, nagkakahiwalay ang mga magkakaibigan, nasisira ang opisina, ang relationship at ang kapayapaan sa opisina, nasisira ang kapayapaan at unity sa loob ng iglesia. If you find yourself doing that always, or yung source nun ay laging galing sa iyong bibig, it only tells you that is the condition of your heart. Lalabas ba yung mga masasalita o yung mga masasakit o pangit na mga salitang yung kung hindi, ganun ang laman ng puso mo? Diba? So kung ganun ang laman ng puso mo, yun lang ang ilalabas niya. Kung masama puso mo, masamang salita lalabas. Kung bitter ang puso mo, kung galit ang puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Words of anger, words of bitterness. Kung ang puso mo walang contentment, words of grumbling, complaining. Pag walang contentment yung puso, yun lang yun. Malalabas ba sa bibig na ikaw ay lagi na lang nagpupuri, nagpapasalamat? Hindi. Mas madalas makikita mo, manggagaling sa bibig mo, mali, pag ang puso mo ay mali. And so, anong conclusion sa lahat na to? Anong point na gustong ipakita ni James? Ang dila natin is small and influential. It must be controlled. Ang dila natin is controlled by Satan. Grabe ang defilement or corruption na pwedeng magawa ng dila. It must be caged. It must be corralled. Kailangan, lagay mo sa kulungan. Ang dila natin is inconsistent. Madalas, nilalabas ng mga salitang hindi maganda. Kailangan linisin. Kahit na isang maliit na salita lang. Ang dahilan kaya niya ginagawa ito ay upang makita natin, grabe pala talaga kaseryoso na problema itong maliit na bahagi na to ng katawan natin. Huwag natin itong maliitin. Huwag natin itong i-underestimate. Huwag nating sabihin na ang importante lang sa Diyos yung adultery, murder, rape, ganito, ganyan makasama, homosexuality at kung ano pang makasalanan. Hindi. Sinasabi ni James dito, teka muna, sa totoo lang, kung ikukumpara yung kayang gawin ng dila laban dito sa ibang mga kasalanang nagagawa ng ating katawan, mas grabe ang nagagawa nitong dila na to. And so, you must take it very seriously. And until ma-realize natin itong mga bagay nito, we're not going to take it seriously. Kaya, ang tanong, how can we control this small but terrible tongue? Wala naman solusyon na binigay si James, pero tingnan na natin, looking at many other portions of Scripture, paano? Well, here are some suggestions. Kung gusto natin na paamuhin itong ating dila, unang-una, we must realize how serious of a problem the tongue is. Yan ang binibigyan ng diin ni James. Pangalawa, to control the tongue, we must remember that the mouth or the tongue only speaks out what fills the heart. Kailangan maintindihan mo, para makontrol mo dila, we must realize that only God can change the heart that will enable us to control the tongue. Hindi nga natin kayang baguhin ang puso natin eh. So, maalala natin ngayon, ang Diyos lang ang kayang makapagbago nitong pusong ito na siyang magbibigay ng abilidad sa akin para makontrol ko yung dila ko. So, I need to submit to God. I have to begin with a new heart. Ito yung pangako ng Panginoon Diyos sa kanyang bayan, at if they would believe in Him, He would give them a new heart. Sabi na Ezekiel 36 verse 26, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. It has to start there. We need to be born again.
Kailangan mag-trust tayo kay Jesus Christ, manampalataya tayo sa Kanyang perfect sacrifice, hindi sa pamamagitan ng ating sariling kabutihan o abilidad. We must look to Jesus Christ, and He alone can change our hearts. Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Ikaapat, as new people, pag tayo ay na-born again na, nabago na yung puso natin, we must be careful as to what fills our hearts and minds. Kailangan ingatan natin kung anong pinapapasok natin sa ating isipan, sa ating mga puso. Tingnan niyo yung sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 8. Sabi niya, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. The more we think about these holy, sanctified things na pinupuno natin sa ating isipan at puso, yan din ang lalabas sa ating mga bibig. Pero kung ang ating mga puso at isipan ay pinupuno natin ng basura, yan din ang manggagaling sa ating bibig isang araw. Sabi ni Stephen Cole, we must work daily at taking every thought captive to the obedience of Christ. Walk daily under the control of the Holy Spirit. Renew your mind by memorizing Scripture. Memorize James 1:19-20. This you know, my beloved brethren, but let everyone be quick to hear, slow to speak, and slow to anger, for the anger of man does not achieve the righteousness of God. Memorize Ephesians 4:29, let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. These are just suggestions on how to fill our minds with God's Word and with good things. Because, again, yung nasa isipan at puso natin yun na magkokontrol ng dila natin. And finally, let us often ask God to tame our small but terrible tongue. We must pray to God. Sabi ng Psalm 141 verse 3, ito ang suporta na pwede natin ipag-pray ang ating dila. Ang prayer ng psalmist, sabi niya, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Of course, may part din siya, kailangan bantayan niya yung kanyang dila, pero meron din siyang prayer. Sabi niya, O Panginoon, gwardyahan mo ang aking bibig. Bantayan niyo po, Panginoon, ang pintuan ng aking mga labi. Sino magbabantay? Ang Diyos. Sabi niya, Lord, ikaw. Panginoon, sabi niya, you set a guard. So we need to pray. Kailangan tayo laging manalangin. Maraming mga bagay na hindi natin alam, nasabi natin, ay, nakasakit pala ako. Kala natin, okay lang yung sinabi natin, mali pala. And ito po ay mensahe hindi lang para sa inyo, para sa akin din ito, para sa atin itong lahat. Kaya ito po ang warning para sa ating lahat. Sana po ay seryosohin natin ito. Pag-pray natin, nakaawaan tayo ng Panginoon Diyos upang talagang sa buhay natin maluwalhati ang Panginoon. Tayo po'y lumapit sa Panginoon Diyos. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong salita. O Diyos, lahat po kami mayroong blind spot. At kung merong isang bahagi ng buhay namin na talagang masasabi naming madalas nagkakasala at hindi namin napapansin, ito po ang aming mga dila. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan po namin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na mabantayan ang aming mga dila. Tulungan niyo po kami na ang inilalagay namin sa aming mga puso at isipan ay mga bagay na ayon sa Philippians 4:8. Mga bagay na totoo, mga bagay na maganda, mga bagay na ekselente, hindi mga maruruming mga bagay, mga kasalanan, mga chismis at kung ano paman. Oh Lord, tulungan niyo po kami
Panginoon, tulad po ng prayer ng psalmist, ito na rin po ang prayer namin sa aming sarili. Set a guard, O Lord, over our mouths. Keep watch over the door of our lips. Maawa po kayo sa amin, Panginoon. Isa ito na naging dahilan ng na lumaki at lumala ang problema ng aming iglesia because of the tongue. Tama talaga ang salita ninyo, Panginoon, na underestimate namin ang kapangyarihan ng dila. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas seryosohin itong bagay na ito. Panginoon, dalangin po namin yung mga naririto ngayon na hindi pa po nakakakilala kay Jesus Christ. Hindi pa sila born again, hindi pa nabago ang kanilang mga puso, kaya ang mga dila nila hindi rin talaga nila makokontrol. Panalangin po namin na sana'y kausapin niyo po sila. Makilala nila si Jesus Christ. Tanggapin nila si Jesus at ang kanyang sakripisyo. Itigil na nila ang kanilang pagsusumikap upang maligtas nila ang kanilang sarili. Baliwala itong lahat sa mata ng Panginoon. Laging may bahid ng kasalanan, lahat ng pagpupumilit namin gumawa ng mabuti. Hindi ito katanggap-tanggap sa inyo. Ang tatanggapin nyo lang sakripisyo ay ang perpekto na sakripisyo ni Hesukristo sa Kalbaryo. Dalangin namin, Panginoon, tulungan niyo po yung mga hindi pa po nakakakilala kay Jesus sa lugar na to, na manampalataya kay Kristo. At naway gawin na nila ito ngayon. Sabi niyo, Panginoon, if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Tulungan niyo, Panginoon, na ang mga tao ngayon na hindi pa ligtas, ikumpisal nila si Kristo at ito'y manggaling sa isang pusong tunay na nananampalataya sa Kanya. Salamat po, aming Panginoon. Pinupuri namin kayo sa inyo pong kabutihan at grasya sa amin, sa mga tinuturo niyo sa amin. Help us, Lord, not to be hearers of the word only, but to be doers of it as well. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga nakikinig ngayon o makakarinig nitong mensaheng ito sa radyo. Kausapin niyo rin po sila, Panginoon. Ipuin ninyo ang kanilang mga puso so that your purposes may be accomplished. Lahat pong ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.